Okay, usa ka maayong buntag na natong tanan mga igsoon. We are happy to be back. I am happy to be back again. Ako lang din isa karon. Kumusta mga igsoon? Ang ulan-ulan din sa inyong dapit. O diri sa moa, we praise God kay init na so gabi nag-ulan-ulan pod pero karon init-init na yun, no? So hopefully nga kung mag-ulan man diha na sa gabi. So dili lang madlaw kay labi na kay Simba kung mga tawa. So ato pong ginapangumusta, ginapangumusta na to ang tanan na to ang mga kaigsunan, especially sa ato ang original nga kapartner diri si missionary pastor nato Ariel Cavardo nga nakakaroon sa kabasalan, uban sa iyang pinanggang asawa. Kumusta ka mo diha? Ug ang atong mga kaigsunan diha nga pinanguluhan ni Pastor Anisito Yubal, atong ginapangumusta ang ato ang whole District 1 ining Kabuntagon. Welcome sa ato ang The Morning Talk of the Church of God, Seventh-day Tambulig, Philippines. Okay? Ato pong ginapangumusta mga igsoon ang ato ang mga kaigsuunan nga naa sa lagyong lugar. Apan sa gihapon nagpadala sila sa ilang mga tithes and offerings diri sa Tambulig. Kumusta kamo? O ang Diyos magpanalangin kanunay kaninyo. Okay? Dako kay namin yung ipadala mga katabang sa ato ang mga ipang-himo diri nga mga tracts o mga balasahon para sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang Diyos magabalos kaninyo sa tanan nga mga inyohang mga obedience diha sa truthfulness diha sa paghatag usab sa inyong mga tithes and offerings. Pinaagi usab sa padala ninyo diha through GCash or pinaagi usab sa Palawan. Salamat ang Diyos magpanalangin. Bisan pa usab ang atong mga kaigsuunan diha sa Mulabi atong gina-shout out ang ads printing nga pinanguluhan usab ni Mr. and Mrs. Dalupang, no? So daghang salamat usab sa inyong pagsuportar sa atong mga buluhaton dinhi usab sa Church of God Seventh-day Tambulig. Okay? So, daghang pong salamat sa nag-sponsor sa atong bagong kamera karon. Okay? Ang Diyos magpanalangin kanunay o salamat nga inyohang concern usab ang ato ang mga videos nga mas more pagyud, effective pagyud ang ato ang istorya diri sa The Morning Talk. Okay? Ato pong ginapangumusta, of course, ang atong mga Board of Trustees, ang pinanguluhan sa atong presidente, atong pinalagang presidente na si Pastor Barangot, no? So ato silang ginapangumusta ug balita nako nga murag ugmang adlaw tuwa sila sa Cebu City. Magbisita sila usab dito, uban siya mga kaubanan dito, ang presidente mo adto sa Cebu City, magabisita dito sa mga local churches, no? So we are all praying ang pagdalon nila ng mga balita dito, mga maayong balita alang sa kaluwasan o alang usab diha sa kahiusahan sa tanan. Okay? So ang Diyos magpanalangin sa inyong biyaheng mga pastor o moabot mo dito safe and sound. Okay? At tupod nga shout out bisan pa nga itong mga avid listeners diha sa tanang District 1, 2, 3, 4, 5, hanggang District 12. Atong ginapangumusta ang Church of God Manila, ang pinanguluhan usab ni Sister Mary Jane Selgas o ingon usab sa iyahang bana nga si Van, no? So happy birthday El, belated happy birthday sa ato ang Brother Van diha sa Malabon, Metro Manila. Ato pong ginapangumusta bisan pa ang District 8 and 9, patras pa karon so happy preparation day sa ato ang mga taga-Katiil, pinanguluhan usab ni Pastor Puentes o ingon diha mga Laglario o mga Suday ato silang shout out nining Kabuntagon. Happy preparation day usab nga sa ato ang District 8, Mount Davao, ang Malagamot Church nga pinanguluhan usab diha sa Labi family, Cavan family. So nalipay ang Ginoo nga nag-active na karon ang mga Cavan, labi na nila ni Brother John Ray Cavan nga balik na usab sa pagsimba. Ang Dios magapanalangin kanimo. O ingon usab diha ang ato ang
nasa mental, si Brother Bisbik, Parangan, Happy Preparation Day. O, of course, atong nalagyan din ang atong panabo, ang atong pagyud nga silang Pastor Edwin Chavez, ato po silang shout out Happy Preparation Day kay Friday man karon. O ingon sa ato ang mga Parangan family atong shout out si Brother Vicky Parangan o si Ate Lucy, ang Diyos magapanalangin ka na akong tanan. O ang District 7 ato pong shout out Happy Preparation Day kay Sister Littrell Pudador, o ingon usab sa ato niya Sister Tata Tibido o nilang Ate Mabel o sa daghan pang mga kapasturan dihan dapita sa mga diri society ka sa mga Colinaris family o sa tanan nga naa din ang dapita silang hindi na ako ma-mention tanan pero salamat kayo sa District 7A, B, and C. Okay. So, District 5 and 6 ang ato ang amigo din ha usab si Evangelist Prostrero, Asher. Okay, kumusta? Of the Jerusalem Church of God. Ato silang pangumusta usab diha. O ingon usab sila Pastor Nini Papiliero sa atong ka-network, mga Jerusalem Church of God. O ingon usab ang ato ang di siya pa atong Mindanao Mission diha. Ato pong ginapangumusta, existing pa man siguro sila, no? So, Happy Friday o Happy Preparation Day. Kaninyong tanan o ang mga Canonigo family ato silang abi-abi din sa ato ang The Morning Talk, Happy Preparation Day. O bisan pa Barca family o kumusta Brother Ken? Okay, diha sa dapita Brother Clint Day. Okay? So, the 5 and 6. So, District 4, atong ginapangumusta District 4 o District 4B, diha usab kinanguluhan nila ni Ate Diday o ingon usab si Pastor Dudong Pipito. Okay. Ang Diyos magapanalangin ka nato. Happy Preparation Day. District 3, atong ginakumusta si Elder bago pa ni nag-birthday po, no? Si Elder Ramos o ingon usab nilang Pastor Ramos, mga Ramos family atong ginapangumusta din ha. O ang tanan ng mga kaiglesiyahan diya sa Lanao area atong ginapangumusta labi na diya sa Maigo, Sister Jane ato pong ginapangumusta diya o Happy Friday kana atong tanan. Wala kay ta wala kay ta naka-appear diri atong mga niaging adlaw gumikan kay ulan kaayo igsoon sa abakot kayo ang studio, no? So karon okay naman ang panahon na ako sa rin karon. Okay, praise the Lord. O District 2 Extension, Iloilo, congratulations sa atong missionary pastor Janilo Migrino kay nag-vlog na siya nga Bible reporter na siya, no? So asa ang imong asa rin siya paingon mag-vlog siya igsoon kung asa nag-invite niya nag-vlog siya tapi siya good job o wapo kayo ang imong vlog kay klaro kayo siguro wapo ni kamera wapong cellphone o tani nga malakat mga dito sa Uton kag ma-report ka man dito sa Uton. Hello taga Uton, mga kauturan naton da sa Uton. Ang panguluhan nila ni Yason family na nanay kag tatay Agaton Yazon o Sister Nenpa Yazon kag aton mga kauturan dira nga ang Ginoo magahatag sang bugay sa inyong tanan kag Happy Friday man sa aton tanan. Ang Ginoo magahatag sang bugay sa makaksa nato, no? So regards man po dira sa tanan kag ang ato sa mga district alindan natong District 10 dahil Negros, Jason Ledres, Sator family, Pipanya, Cañete family, o daghan sa mga kaigsunan Vanilla family atong abi-abi Happy Preparation Day. O District okay, Manduawak area usabi ay. Okay, Manduawak Happy Preparation Day. District 1 atong naggiuna kanina abi-abi ko kamo an Happy Friday. God bless us all. O meaning kabuntagon mga igsoon kundi sa Ginoo since ako man isa diri karon pero I believe that
the Father and Jesus Christ is with me right now together with the angels. Amen. So together with you, atong ato kining istorya-istoryahan ang ato ang topiko karon. But anyway, ato usab naging shout out, happy Friday sa atong mga kaigsuonan abroad nga diin sama nila ni Sister Ate Jo, no? Diha sa New Mexico, America. So, happy Friday man sa inyo diha. O ingon usab sa mga Ayas Families Canada, na pagani diha sila Dingal family na sa Canada. So, ang Ginoo magahatag kanunay og mga protection kanato, magahatag kanunay og mga daghan pang panalangin. Ug salamat kaayo sa inyohang mga gihatag usab nga mga hinabang, let us say mga gihatag ninyo nga din na nakapa-improve usab diha sa ato ang mga ministry din dapita, no? Ang Dios kanunay magpanalangin. Og si Pastor Noel sa Dubai, ato siyang congratulations sa imuhang padayon nga nag-Bible study kadina, mahimo na extension sa District 2. Ang imuhang Bible study nga matod sa iyang report igsoon na po dito sa Saudi, sa Dubai nga makahimo siya cell group dito o murag mag-baptize ganito siya. So ato nang i-pray nga ang Ginoo mamuhat nun sa iyang ministry dito. Samtang every Sabbath night kanunay sila nag-Bible study. Congratulations, we are praying for your ministry dinha sa Dubai. Okay, uban sa iyang pinalanggang asawa nga si Sister Almanay. No? So, meaning kabundagon mga igsoon, atong tabangan ang ato ang pagpaminaw, ang ato ang paghahisgutan karon nga gitawag dili the pastor's attractiveness. Pastor's attractiveness, no? Kaning word nga attractiveness igsoon, kana bang nakay-appeal sa mga tao. So, na-observe mo na yung mga pastor nga murag ineffective ang ilahang mga pagwali, usahay ang ilahang pagyukyok, usahay mo ang mga member nga di man kayo siya vibrant, di man kayo kuan. No? So, murag na something na kulang sa usa ka pastor nga tinaot nga nining kabuntagon makatabang nato ni tanan as mga pastors. Ang atong pag-isgutan karon, pastor's attractiveness. Kana bang unsa may makapa-attract sa tao nga being a pastor? Ko, di man ang tanan nga pastor nga, basta pastor okay na sa authority tanan, okay. Pero ang the way he speaks, the way he smiles, the way nga kuan kanang mo preach siya igsoon, nagi quality in every pastor, nagi quality nga man sa kanan siya si pastor na, si Pastor Nato sa akong amigo nga principal dire every time nga minsan dito or kanang mag-preach ko dito sa mga funeral, sa mga deep-ed. Kanunay din siya nag-ingon ako nga, kami, kay SDA sila siya, kami, tingala di ko pastor, kay ikaw, lahi kada patay, lahi ang imong wali. Pero katong mo ang pastor, basta mo mention na ganito siya, resurrection day, mo ingon dayon ko pag-prepare na mo kay hapit na mo human. Pero ikaw di man kanako may mo ending na ka kay lain-lain man ang imong preaching nga pagadalon. So it means to say there are many areas of being a pastor's life nga pwede maka-attract sa mga members. Actually, nato yung mga kondisyon, mga members attractiveness. Nga naman nga ma-attract ang mga tagagawas because of the member. Unsa may iyatong buhaton, pero ato nang pag-aisgutan kanang mahitungod na sa dili na mahitungod sa mga leadership karon, no? Anita karon sa mga pastors leadership. So, let's talk about pastoral attractiveness. So, sa Ephesians 4 verse 11, nagsulti man gid diha sa Ephesians 4 verse 11 nga ang uban gihimo nga mga apostoles, gihimo nga mga magtutudlo, gihimo nga mga pastor, evangelista aron sa paglig-on diha sa iglesia. So, being a pastor, atong kinahanglan igsoon nga atong makatunan kung unsa ang mga pamaagi nga diin
maka-attracta og mga tao. Kaya bitaw makaingon sila nakay tatak. Okay, nakay tatak na. Mao na siya nga pastor. I like that pastor. I like that. Bisan pag wala ka ng istorya, mo smile ka, everybody will smile at you. Amen? So, muna ito ang katuunon karon mga igsoon. Okay? So, Ephesians 4 verse 11, ato kunong paminaw ng pulong sa Ginoo kung unsa ang giklaro diha before ta mag-opening prayer. So, nagingon siya dinhi mga igsoon, ug gihatag niya ang uban aron mahimo nga mga apostoles, ug ang uban manalagna, ug ang uban mga ebanghelista, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo alang sa paghimpit sa mga balaan, alang sa buhat sa ministeryo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. I invite you to close your eyes as we open our discussion this morning. Let us pray. Dear loving Father in heaven, Father God, we thank you so much for this beautiful morning and gihatag ka namo Ginoo. Father God, thank you so much, Lord, nga imo na pud mi gihatagan ang opportunity to preach the gospel, and to preach, Lord God, especially this leadership day, na ikaw mag-bless sa tanan ng mga pastors, ministers, teachers, o tanan ng mga leaders din sa church, Lord God. Dining kabuntagon, Ginoo, we dedicate this outline, Ginoo, nga na kanimo, Ginoo, aron sa ingon niya na ikaw mag-bless ini by the power of the Holy Spirit. O ikaw mag-bless usab sa tanan nga naka-maabtan ining mga mensahe, Lord God. Father God, thank you for answering our prayers. Thank you for your presence today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Okay. So, mga igsoon ko din sa Ginoo, kaning tanan diri nga gihisgutan sa 11 sa Ephesians 4, pwede na sila maglangkob nga kini sila tanan puros ni sila magtutudlo. Okay, the apostles, the kaning evangelista, puros na sila magtutudlo, lain-lain lang ang ilang field. Okay, so always remember nga naagi mutatak sa usa ka magtutudlo bisan sa atong school, di ba? Sa diha nga mo eskwela tag high school, college, makainon gyud nga ganahan kay ko atong nga maestra. Di ko katulkon atong nga maestra. Ganahan kay ko atong nga teacher kay loving siya. Ganahan ko atong nga teacher kay mo na. Ganahan kay ta nga ma-appreciate. So, dili malikayan nga makumparar nato ang every teacher nga atong naagian, no? So, nining kabuntagon, one of the attractiveness nga atong inunahan nga maka-attract ang tao, kaning gitawag siya nga ang perfect preacher is never too long kung muhatag siya mensahe soon or bisan pa sa prayer. Okay? Ang isa na makapa-attract sa usa ka pastor soon, kanang dili kaayo siya taas mo ampo, direct to the point, o muwali po siya, okay na kanang 30 to 45 minutes, o naman gani mulapas gamay, perti naging taasa nga mulapas na kang isa ka oras. No? So, ang perfect preacher is never too long. Sumala ni sa survey soon, sa tanan ng mga ipang interview nga, usay ganahan niyo sa pastor, ganahan na mo ang pastor nga. Usay mo na mag-ampo igsoon nga mga pastor nga, abi na itong nahuman na, kaningan in Jesus' name, o hingkanta naman po. Pag humagkanta, hinampo na po. Muna, nainom po pa siya mo namin bisita sa una. Sa dihang nag-ampo na siya dito soon, then, abi nagmahuman, ampo na po, kanta na po, ampo na po. Pag mata na mo igsoon, ang mga bilin, katong na lang elder, ako, o katong mga workers, pero ang mga batano, nangao na. Kaya wala na sila kagwanta, samtang nagampo din, nanggawa sila kay gigutom ng maayo, kay alauna na. So, dili na siya epektibo, dili na siya maka-attract igsoon. So, labi na kung naibisita, makanya, unsang ni ba siya pastor nga? Murang magwala ni naka-eskwela nga naman nga. In Jesus' name na ito ganina. Ang resulta, balik naman po. No? So, muna, a perfect preacher is never too long. Dili siya taas, mo ampo. Dili po siya taas, mo wali. Okay. Ikaduha, kabalukod siya, kanus siya mo istorya, o kanus po siya mo hilom. Mao na siya ang isa nga makapa-attract. According sa mga study, no, psychology o bisan pa sa mga survey soon.
Ang kasagaran niya nga mga sermon kanunay gyud nga preparado. Dili ingon nga bisan pa unsa ka maayo sa pastor, dili kami nga kaning atong wali karon as the spirit guides lang ni. Kalandrakas na basta ingon na. Nga may as the spirit guides na dapat i-guide na siya daan sa Holy Spirit before siya mag istorya diha sa tunga. No, it should be guided through muna nga ang pastor kanunay siya magtuon magpreparar og outline before siya mo tindog diya sa tunga as speaker tungod kay samtang siya nagtuon the Holy Spirit is working dili kay mayon lang kapag tindog mayon lang ka kaning ato kanong hisgutan kuan lang ni kanang as the Spirit guides ang espiritu na lay bahala ni kanang pagsulti nimo ana ison mura na pug pastor nga niingon nga kalandrakas lang ni ron no so muna nga dili na siya makahatag og appeal sa mga tao kung unsa kay mo mahunahunaan kay wa ka kabalo na kay mga student didto ana dito yung mga audience nga biblical student sila or theologian sila unya ilang tan-awon o unsa gi imong punto sa imuhang istorya ning mo bitan na usahay na yung mga pastor nga nagsugod og iglesia siya nga atong tema karon may tungod sa matuod nga iglesia uni abot magmilanyo nganong abot magmilanyo igsoon mo na yung mga tradisyonal na pero ba na the spirit guides naabot na din dito power dayon napunta sa healing so muna nga dili na siya maka-appeal John dili na siya makahatag og attractiveness mostly dapat ang pastor kung mag-sermon siya kinahanglan he is always prepared kinahanglan preparado siya sa iyang istorya para more appropriate ang iyang istorya nga naay connection sa topic nga iyang hisgutan okay mo na ato ang nabasa diri because one of the effective leadership or pastoral na mga ethics po mabasa makuan ko na siya igsoon makita pud nimo kung ikaw kalandrakas ba ka o dili okay so muna nga you must always study nga nakay preparation before you will say something especially in the church or in the public another one he never quarrels and yet he is outspoken and courageous. So ang pastor dili gid na siya dapat nga makigbastusan og away labi na sa magtiayon. Usahay kung mag-away ang pastor dapat ang magtiayon na maginay away-away, discussion. So ug mahimo pag in English mong duha sa imong asawa para di kay mahalata, di ko kay nimo ma-express imong emotion as pastor. O napud kay mga nasuko nimo pananglitan nga mga member, kay usahay kaning di mo ginamalikayan nga ingredients din na sila sa imong promotion nga usahay ang katong imong giatiman kaayo nga mga kaning mga member mao ra pud mo alsa sa ilang mga kamot batok nimo mo na giingon ni Salmista David ang akong gipakaon sa akong kamot mo ra pud ni alsa sa ilang tikod no sa akong tikod no so muna nga dili na siya kanang katingalahan ni John na so usahay pasakitan kag maayo nilang istorya you do it softly kanang gitawag moderately kung na may mga quarrel John do it moderately dili ingon nga bastusan iskandalo nga inistorya na kung dili magpaubos lang din siya kanunay but always remember that a strong leader is a church needs a strong leader kani mo yung strong leader gani John dili bot ipasabot nga diktahan ng kadiretso atong mga marites nimo nga mga sakop kung unsa ilang gusto mao kanunay ginanam ng mga tradisyonal nga mahihon kayo mga ang pastor unya pagkahuman bisag ang member na mo magbuot sa iya mura na gigalungan ng pastor always remember when you are a pastor you are a good shepherd always remember nga dili ka sungay-sungayon ng anay mong karnero. Kung dili, ikaw may mamadlungan ng karnero, ikaw may mugayad sa karnero. No? So, muna, you need to be strong. Pero, kung mahitabo na sa quarrel igsoon, pasagdahin na ng mga bastos o mga inistoryahan na magbinastos sila batok nimo because you are a pastor. Okay?
So, mabitan na Isaiah, kung mga anak, magsige na sila gingon, pagtarong ba, pastor, biya mong papa. No? So, muna nga, nasaktan kayo nila kung unsa ning pagka-pastor John. Another one is, he is a real leader of Israel's host. So, buti pasabot igsoon nga, kinahanglan, real leader ka, not just real leader, but strong leader, no? So, strong leader, talagang imuhang mga desisyon, open man ta sa mga desisyon as a leader, open ta kung kinsa mo suggest na to, but always remember nga ikaw yun mo mag buot diha sa imuhang flock, kay ikaw man maoy kanang shepherd, kabalo ka og asa nimo sila itugway, dili kay ang karnero may magbuot og asa sila, no? So that is called strong leadership. So og ang katapusan, to be a pastor of a church, of a certain church, is a high calling from the Lord. Dapat imong masabtan kay ikaw pastor man, ikaw na kay pinaka highest calling. Mura kag barbiro pud ba nga ang barbiro pag isa pag president mo magpaalot, inigliso, liso na siya tanan. Now, the highest calling is that you are authorized to preach, you are authorized to hatag sa tanan ng mga gusto imando sa Ginoo kanimo nga isulti. No? So, you must be in a high calling from God. No? So, dapat tinawag ka, dili kay gusto lang ka nagpastor. Kaya nindot kayo ng pastor ka naman ka, I never dreamed about this one nga mahimo kong pastor. Not in my wildest dream nga mahimo kong pastor. Unya, mahimo man ng kong pastor. Pareha ako sa una, gusto ginunta ko mo abroad, digson, daganay ko gusto magtrabaho, opisina. Pero, na one time na tingala ko nga, uy, nga naman yung gitawag mo sa Ginoo ni ini nga maong trabaho sa kay mag-senior naman unta ko sa Ginoo. Pero nga nung nahimong preacher, nahimong pastor, John. So muna, in every trials na ma-encounter na ko John, I always remember that I am highly called by God. Muna nga, dili ko basta-basta nga mo surrender tungod lang sa mga marites, tungod lang sa mga isyu-isyu. Padayon diha punta John, ganuan. Tungod kay I believe that God called me in this ministry, this is the highest calling in my life. Muna nga, ang Ginoo gyud mo'y mudaog dili ng mga taong mga marites lang o gusto mo ana nimo kay ang yawa ra man na mo'y ang kontra kay gusto man sa yawa nga muundang ka sa imong ministry, no? So you must know nga you are highly called by God, no? Na naka-highest calling ka kay ang mga pastor mga igsoon nga dili kabalo mo recognize nga highest calling din sila sa Ginoo. Mo surrender, they are only pastoring because of money, ana gusto lang siya because of popularity, o na ilang gusto sila authority o power, pero mga igsoon ang pastor nga naa siya highest calling nga nakabalo siya nga highest calling sa Ginoo bisan pag way sweldo. O pareha na mo dire, wala ni sweldo dire. So magpadayon gihapon na siya mga igsoon tungod kay kabalo siya nga iyang boss ang Ginoo. Amen. So dili ingon nga nag-work lang na siya tungod kay because of money, because of popularity, o because of authority. Dili ingon ana igsoon kay kasagara kana ang klase nga mga pastor mahitabo kung di mo gitawag na highest calling ka, muturok sa imong pagbalingon nga mainggit ka sa uban na kung duay kuan o kaha sug lang ka magsuon ministry o kaha kung naay mga problema mo surrender lang kadayon may mga hands up na ko, hands up anong mo hands up man kay tinuod nga pagkaistorya wala nimo gi-recognize nga ang pagka-pastor is highest calling. Amen. So, every pastor, every leader should recognize that that is the highest calling. Kaya kung imo i-recognize na highest calling ka igsoon, whatever trials, isa pang ilang paso ka igsoon, pares ni Apostle Paul, na hulog siya or nalunod siya sa makatulo, gipaak pa siya bitin, gilutos pa siya, gipuspusan pa siya, gipriso pa siya, pero kay highest calling niya ang pagka-apostle igsoon, ang resulta, niglahot tayo siya. For to me, to live is Christ, and to die is gain.
So, inanak ko dun tanta ng pastor. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Dili ta madala ng mga unsa pa na istorya ison. Okay? So, nini kapunta ko mga ison, unsa ka ang ato ang kuan kaning mga dugang pa sa Bibliahanon nga mga attractiveness nga natay appeal nga to sa gawas. Sa tanan nga maminaw, ganahan pud sila nato igsoon. So, nining kabuntagon mga igsoon, ang 1 Samuel 12:23, no? 1 Samuel 12:23. Ato nang paminawon karon mga igsoon kung unsay gisulti din ha. Salamat sa ato ang volunteer nga tigbasa karon. Wala lain ang akong papanganak. Silent birthday natin. Okay. 1 Samuel 12:23. Unsa man ang personal life sa usa ka pastor. Okay. Paminaw na to. Labot pa, alang kanako, ipahilayo kini kanako nga ako maga pakasala bato kang Jehova sa pag-undang sa pag-ampo tungod kaninyo. Apan ako nagatudlo kaninyo sa maayo o sa matarong nga dalan. Amen. Unsa ang personal life sa usa ka pastor nga naay highest calling? Igsoon, number 1, the pastor must be a man of prayer. Walay makapaundang niya sa pag-ampo igsoon. Because prayer is a ministry. No? Is a ministry. Kinahanglan nga i-pray niya ang iyang church. I-pray niya ang iyang panon. I-pray niya, iampo niya, bisan pa ang kinatibuk-an nga iglesia. Amen? So, Colossians 1 verse 9, nagsulti gyapon niya nga he has to pray for the flock. Gani ison sa Acts 20, buhat 20, versikulo 31, ang usa pod ka part sa personal life sa usa ka pastor, kinahanglan he is also a man of passion. Mo na iyang personal life, dali siya maluoy, labi na sa tanan nga mga tao nga lost and dying, no? So, atong pagbasahon mo na doon ang buhat. Okay? Buhat 20, versikulo 31. Okay, paminaw na to. Busa, managtukaw ka mo. Inumdumi nga sa sulod sa tulo ka tuig, ako wala magunong sa pagsambag sa tagsa-tagsa kaninyo sa gabi o sa adlaw, uban ang mga luha. So, si Apostle Paul, nagsulti siya nga gani, na concern siya diha sa mga kaigsunan. Siya, grabe tulo ka tuig, sige kung tambag ninyo, gani, sige uban pa sa mga luha. It means to say, being a pastor, ang iyang personal life, na kinahanglan connected siya sa mga tao nga diin nagakawala. No? Dili siya gusto na mawala igsoon. Mao na nga nasa'y Matthew 9:36 ato pong andamon. No? So, he must a man of passion, and he is also passionate diha sa mga lost and dying. Sabi kaning atong mga asawa nga dili makasabot. Minsan, ano man jud ka nga? Kabalo na ka nga giabusaran ka niya. Grabe pa man jud kaya kung loyal anong mga klasiya sa mga tao. So because I am a pastor, you are only a wife. No, muna ito ba no? Because I am a pastor and you are only a wife, you cannot able to understand my passion. Tungod kay you are only a wife, so you have to study my personal life para nga makabalo ka inaana day ang kinabuhi sa pastor, no? So 9:36. Apan sa nakita niya ang mga panon sa katawhan, giabot siya o kaluoy kanila. Kay sila nagkakasubo o nagkakatibulaag, ingon siya mga karnero nga walay magbalantay. A real pastor, sama ni Jesus Christ, dili siya pwede nga ipatibulaag ang mga tao. Kung naaman gani mga issue igsoon, dapat iyahan ang kabilang tanan, labi na kung ikaw ang leader. Ikaw ang highest leader diha sa imuhang church. Dapat imuhang i-cover up. Mo na gitawag a real leader gathers people, no? Pero ang dili real nga leader, iyan ang i-separate, no? Musuroy na siya sa tanan nga mga kaiglesiyahan niya, man siya mauna ni lahi na. So dili na siya tinuod nga leader. Manuan ang tinuod nga leader, passionate kay nagkatibulaag, dapat
Matod pa, ug naluoy siya sa mga katawhan, sa diha nakakita siya kay nagakatibulaag. Dili igsuon nga imo na noong ikaw na noon may mag-leader para ma-separate. No, dili dapat separate, kung dili imong i-gather sila bisan unsa pa man ilang kultura, John. That is a real leader. No, so being a pastor, ang personal life sa usa ka pastor para mahimo kag attractive, dapat naa nimo ang pagkamaluluyon labi na sa mga nagakatibulaag. Imo silang kwaon pagbalik, John. Imo silang i-gather. Muna nga naagid na sa kasing-kasing sa kapastor na naa siya kahingawa sa mga tao nga kanabang nagpalayo na, di na kayo mo simba, mura nagtuwa na sa mga bisyo, mga mura nag simba na gani sa lain, mura mag-uul kayo, in my part, ano man siya himbalik man siya dito siya dati, ano man siya, wa naman ni mo simba, dali naaday na question na yun, muna nga, that's the time mo visit dayon ang pastor, ang problema ni mo, ano man ibalik ka sa imong dating iglesia, o ka naman transfer ka laing church, ano siya problema? So muna, igsoon, natay kahingawa, kaluoy ana nila kay nagkatibulaan. Dili kay kita mo hinungdan para magkatibulaan. Okay? So kinahanglan naman ganing mo action tibulag, action gani yung kanang hawa, dapat atong adtuon, atong silang i-gather pagbalik nga unsa man paminaw na to, daghanon na to ang atong paminaw kaysa atong tabi, no? So muna personal life. Kumusta po ang private ministry sa usa ka pastor, no? Matthew 18:15-17 ato nang andamundaan. Ang usa sa mga private ministry kinahanglan nga ang usa ka pastor makikistorya pud siya sa mga individual mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa mga problema sa mga tao ug labaw sa tanan kabalo siya mo patch up og mga discrepancies og mga lalis-lalis atong paminaw ni John. Matthew 18:15-17. 15. Og kung ang imong isyong lalaki makasala batok kanimo, umadto ka og ipaila kaniya ang iyang sayop sa taliwala kanimo o kaniya lamang. Kung magpatalingog siya kanimo, nalukmay mo ang imong igsuon. 16. Apan kung dili siya magpatalingog kanimo, magdala ka og kauban nga usa. Kung duha aron nga sa baba sa duha, kung tulo ka saksi, mamatud-an ang tanang pulong. 17. O kung siya dili magpatalinghog kanila, igasulti mo sa iglesia. O kung dili usab siya magpatalinghog sa iglesia, isipon mo siya nga hintil o maniningil sa buhis. Amen. Ang private nga ministry sa usa ka pastor, sa pribado ba? Pribado nga buluhaton sa pastor, makikistorya siya o makik-one-on-one siya sa tuyo nakita dito nga murag na something problem about love life, about family relationship, about the doctrine pananglitan, di ba siyang istoryahan na itong sa kaluwasan niya na sa ilang problema. O labaw sa tanan, ang usa ka obligasyon sa pastor para attractive siya sa tanan labi na sa Ginoo, kinahanglan kabalo siya mo settle og mga discrepancies, kabalo siya mo settle og mga quarrel. No, example, nakita niya nga inaana dili kay siya mo mangunay og panabi atong mga tao nga diin ay kanang bitaw si Juan, na ay prinsipyo ang Biblia nga gihatag na nato pinahagi sa gisulti ni Ginoong Hesus nga kung ang imong igsuon nakasala bato kanimo, kinahanglan ikaw nga pastor, ikaw nga leader, muadto ka ni adtong hintungdan. Ayaw siya ipanabi. Mo bitan siya daghang kay nga bungkag nga iglesia, gumikan kay unay makadungog og mga humors, mga inanay, so usaya mga leader sa kakaraanan pang panahon as I have experience. Muadto naman dayon dito sa uban nga mga lokal, muadto na dayon dito sa uban nga mga balay, kay istorya naman nila nga uy si Kuan Tampulano wala na, si Tampulano wala na. That is against the principle of reconciliation. Dapat ang imong private ministry isip usa ka pastor, dapat nag-ingon diri nga Matthew 18:15-17 nga ikaw sa mo'y muadto dito personal. Okay? Personal.
O kaha, imong magdala na pong kagkauban, ipailan niya kung unsa iyan sayo. Dili kay imo siyang i-conspiracy, makasuhan mo ta ng conspiracy. Nga, sabot-sabutan lang nimo siya, nga pagkahuman, okay, ako na ka, expelled na kapag-aluoy mo po na ng leadership. I-expect na dahil ng mga tao, wala na ganit pa, tubangan dito, unsa ni hinungdan. So, muna mga igsoon ko na sa Ginoo, you should not be ignorant being a pastor. Dapat, kung pastor di ay, kung naay mga conflict di sa imong church, adto ato, kung kinsa tong imong nakapalabad sa ulo nimo, adto talk to him. O kung mo-admit na siya nga siya di na sayo, nasulbad ang problema. Pero kung dili gani siya mo-admit, that's the time nga imong isulti ngadto sa uban. Usay kita nakita ko balitan, nakita ko mga kababalaghan na ako'y nakita ng mga kababalaghan. Di ako istorya dito sa kapwa pastor. Okay? Nga related po dato. Ano akong istorya? It's because I trust him as a pastor also. So muna mga igsoon ko di sa Ginoo nga until such time nga being a pastor, muadto ka kung dili na gyud siya madala mo, hatag na po ka witness. Unya daghan na mo mga to hangtod nga usapan nimo i-announce sa iglesia. Pero i-announce nimo sa iglesia without wa pa ka mo adto dito niya nga personal mo nang istorya. Okay, that is against the law of the Philippines. And of course, that is against the principle of God. No? So, dapat, nag-ingon din nga sa Matthew 18:15-17, nga kinahanglan kabalo ka as a leader, as a pastor, nga kabalo ka mo adto sa tao nga imong nahibaw-an nga nakasala. Bato ka nimo or batok sa iglesia. Dili kay imo din siyang ipanabi o imo din siyang i-disfellowship. Kaya pwede ka na makasuhan. Okay? So, another one. Ang usa ka pastor aron mahimo siya attractive, Romans 12:15. Dapat na makabalo siya musulod sa mga kinabuhi sa mga tao ug unya mura din siya part of the family. Mo bitaw nang sa ison mo adto kong local church. I am part of the local church. Dili na ako magpa-entertain pa. Dili naman magpa-entertain pa. So I feel that I am a church of God. Dili makahatang wall ang gitawag zone ng mga district. Wala na. We are not called to be a district, kundi we are called to be a church of God as one family. No? Ato ko nung paglalahon, Romans 12:15. 15. Managkalipay kamo uban sa mga nagakalipay. Managpanghila kamo uban sa mga nanaghila. So, it means to say nga kita, murag mo, being a pastor, para attractive ka, mo feel ni mo, kung kinsa tong namatyan, mura po kang namatyan. Kung kinsa tong nagkagakawol, mura po kang, kanabang, na-feel ni mo siya, i-feel ni mo siya, kung naay tao nga mura wa nakabayad sa utang, buol ka siya, maghisput-put ka nga, asa ka taan yung mga gitag pambayad, no? Ato na lang na i-pray. No? So muna, buti pa sa butig zoon, nga kabaluta mo cut-on kung unsay kinabuhi sa atong member, dili na mangitaan sa member nga murag clash mo. Dato, mura pa itong gusto igsoon. Kundi ang tanan, no? Para attractive ka, gikan sa pobre, ato sa dato, ato sa pobre. When you visit a church, kung bisita ka o mga local church, parehas niya po dapat nga mo feel ka o mahimo o gigutom ka, may kanamoy bahaw diha, pakan ako di. So ma-feel nila na you are a part of the family of God. Dili na ingon kuan man ko, pastor ko, dapat inyo kong atimanon na dili, kung dili, bisan pag invited ka, bisan pag ikaw ang let's say pinasidunggang bisita, igsoon ko sa Ginoo, pag abot nimo dito, feel free, kay igsuon na to na sila tanan. Ayaw pa yun kuan ako nagisakto ani. No, kung dili, imo kong bation kung unsay mga need nila sa church, unsay ilang kultura, dapat ato nga kapunon para mahimo tag part of their church, their local church. And above all, ang usa ka pastor para mahimo siya attractive, kanang attractive daghang ganahan niya, dapat mo act siya igsoon as representative of Jesus Christ. Ano sa si Jesus Christ? Di ba? Wala siya ipili. Okay. Mo encounter siya, there are few nga naka-encounter siya mga dato, o para silang Mateo, nilang mga katupang mga Sakeo,
pero nakikaon po siya dito. Pero wala po niya gidinay nga mamili po siya ng mga pobre, nakikaon na po siya. So muna mga igsoon ko din sa Ginoo nga you must be a representation of Jesus Christ here on earth. So as a pastor, it's not easy. Ang usa ka pastor, kung gusto ta ma-attractive, dili ta magpatahod. Kung dili, normal lang. Ang atong pagkuhan, ang atong lang kuhan, we are bringing our ambassador for Christ. Himo tag ambassador ni Kristo. No? Kung si Kristo, si Jesus Christ, maupod ta. Kung sa man ang iyang mga batasan, we should read. Ato nang basahon ni John ng gikan sa John, whole chapter of John, makita na to diya unsay mga kinaiya ni Ginoong Jesus. O it's not easy. It's not easy. Nanuman, pero kung imong ikinabuhi, it will muhatag na siya more attractive sa imong pagka-pastor. Sa imong pagka-leader. Okay. So, muna igsoon, you must be a representation of Jesus Christ. Muna private ministry sa usa ka pastor. Another one, unsa pud ka ang public ministry? Unsa man ang public ministry? Kanang dayag ba? Nakasagawas sa imong silingan, iligawas nimo sa imong church, iligawas nimo sa imong balay, unsa na imong public ministry? Okay. The greatest ministry is to stand to preach publicly. Usahay, natin makita ang mga pastor na magkrusada. O man pinaka-greatest kaayo nga ministry. O pasalamat ta karon na natadiri sa morning talk. This is also a greatest ministry. Dako kayo siya nga ministry tungod kay it's not only nga nakakita nimo diha lang sa imong area, kundi ang nakakita nimo whole world. Dapat ang imong ministry isip publiko igsoon, dapat nga muna nga sakto pud ta og ilis. Okay, ato nang pagkaisgutan karon. O bisan pa niya na mo involve gyud kanunay ang imong education o ang imong experience. No? So, kung unsa ang imong edukasyon, mahibaw-an dayon ka sa publiko. Pero bisan og mubo pa kang edukasyon, nainundong ko sa akong estudyante si Brother Kanan Asman Duawak Igsoon. Bisag mubo lang na ang iyahang graduation, pero pag abot niya dito, nakaingon ang mga kaisunan nito, ay abaw! Abi ko man college graduates ka, kay grabe ka man mag-ano. No, so, muna makita na to nga, mo involve ang imuhang education and experience also diha sa imuhang public ministry. Acts 20 verse 27, unsay gisulti din na mo John, atong paminawon, buhat 20 versikulo 27. Unsa man ang public ministry nga i-concentrate sa usa ka pastor? Kay wala ako musibog sa pagmantala kaninyo sa bugos nga tambag sa Dios. So, buti pasabot, counsel of God, no? You have to give the whole counsel of God. Dili itong gitawag na sugar-coated nga mga preaching. Kundi, kailangan na ang ato ang gitawag og public ministry mag-involve sa evangelism. Okay, na gitawag personal evangelism, na apoy public evangelism. Now, public evangelism, kanang, labi na nang i-hire ka iso ng kanang mga funeral, okay? I-hire ka kanay namatyan, nga dili ito Church of God. Okay, that is the time nga, gitawag na siya public ministry ni muna, na dapat mailhan ang Ginoo, nga, kinahanglan nga, ang tao makarepent. Muna itong mga preaching din ha, mahitungod, or makahinunsod sila, unsa na ining kinabuhi. So that is one of the public ministry. Another one is teach the doctrine. No? Kinahanglan nga, that is one part of the whole counsel of God. Ang whole counsel of God is evangelism, Bible doctrine, teaching, reproach, sa mga reproach, mga pagtambag, o exhortations and warnings. Kinahanglan, mo tambag ka, mo pahimangno ka, ug unya, mo warning pud ka. Unsay gisulti sa Ginoo. Okay, si Pastor Ariel, nindot ka siya kay, according to King Solomon, according to the promise, kung manambag na siya igsoon, full of according to the Bible. So, muna nga, muna yung public ministry. Kung naa kay
preach na siya, mingon siya according to the Bible, no? So, Acts 20:29, atong ipadayon sa 29 o 30, kinahanglan nga ang usa ka public ministry, buluhaton sa usa ka pastor para attractive siya, isa sa iyang mga buluhaton, mao ning ingon sa 29 o 30. Nang hibalo ako nga sa tapos sa akong paggikan, pagasudlon kamo sa mga lubong nga mabangis nga dili nila pasayloon ang panon. O gikan sa kaugalingon ninyong pundo, manindog ang mga tawo nga magasulti o mga butang nga balitad sa pagpabulag sa mga tinun-an sunod kanila. Okay. Dikit malikay ni Sean nga nagi gitawag nga manindog sa imong kaugalingong pundo ang mga tao nga magsulti o balitad. It means to say false teaching. Mga mali nga mga pagpanudlo nga dili nagikan sa counsel sa Ginoo. So unsa man nato ang public ministry? Our public ministry is to protect the flock. Mo nang kinahanglan nga ang pastor makabalo gyud og doktrina, makabalo gyud siya og unsa gyud ang pinaka-fundamental nga mga pagtulon-an ni Kristo kay para makadefensa siya kung naay mga musulod nga mga intruders, no? Musulod nga mga mini nga mga magtutudlo nga nagdala usab og mini nga mga kanang doktrina and so on. So we have to protect the flock. Kinahanglan atong proteksyonan ang iglesia sa Dios. Kay gani sa 28, okay, Buhat 20 versikulo 28, nagsulti man gid diha atong paminaw. Matmuli ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang panon nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga mga magtatanaw aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Okay, no? So muna in short condition magmatngon gyud. Ang usa ka pastor, he is also a protector of the Church of God. Dapat protector siya sa Church of God. Dili kay siya nanoon maoy magtudlo og mga sayop nga mga balita. No, dapat protector kay John. Sumala sa balaang kasulatan. Okay? Muna nga kung mahimo nato na ang atong public ministry ngayon na, so we are more attractive or makahatag tag appeal sa mga tao diha sa gawas na grabe din na siya say magud ka nang moingon igsoon nga sa pastor ay gusto makikibati muna pero igsoon ko din sa Ginoo kung diha sa sulod na agi ning insister nga mali nga mga example may siya mo celebrate na kita Christmas muna siyempre dapat makabalo ka unsay mga background ang celebrate tag Valentine's muna so kabalo ka nga pagan na siya nga mga extra nila nga mga doctrine so on nga mga mali wala gisulti sa Biblia dapat kabalo ka mo dipinsa. So that is one of the public ministry of an attractive pastor. Okay. So unsa may motibo sa usa ka pastor nga magdala og appeal ngadto sa mga tao? Kolosas 3:17, ang Kolosas 3:17 naingon diha nga bisan unsay buhaton sa pastor sa nag-alagad or sa leader dapat ang iyang pagabuhaton ang motibo is to glorify God. Maura gid na para mahimaya ang Ginoo. Dili kay mahimaya ang iyang kaugalingon. Sige daw basahon na to pulong sa Ginoo. Kolosas 3:17. O ang tanan nga inyong pagabuhaton sa pulong ug sa buhatan ninyo nga tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo. Nga magpasalamat kamo sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Amen. Our motive sa bisan unsa nato pagabuhaton is to glorify the name of God. There are many pastors today that they forgot about the source. They always source of power, I mean. Abi nila kung ang power na gagikan nila nya moingon din sila agi pag nila healing siya na drain ang spirit na drain. So murag sila ang source. Igsoon dapat dili ingon ana di mag-glorify ang Ginoo ana usahay moingon naluya man ko wala naluya man ka pastor naluya lagi ko kay pag upa ko dito na preach powerful kay akong preaching unya pagkahuman na drain ang Holy Spirit.
always remember that the Holy Spirit will drain, because that is the source of power. Our source of power is God. In order to be attractive, John, in order to be attractive pastor, check your motive. Why are you doing these things? Why are you doing those things? Para na sa Ginoo. That is for the Lord, to glorify God in the name of the Lord. Amen? So, muna mga igsoon ko din sa Ginoo, do not work just for money. Okay? Moingon din rin nga money, fame, kaya na yung mga, di na tumalikay na yung mga pastor nga, they are doing these things because of money matters. Okay? Money matters, igsoon mo na yung makapag-ubod sa iglesia. Mga money matters nga, mo na nag-focus na lang sa money matters, makadaot na sa iglesia, igsoon, kay sayop na nga motibo. Dapat ang motibo na to, igsoon, as a pastor, dapat kinahanglan we are called to preach the gospel, maayong balita. O dili tungod kay we are preaching mo kita na sa ato at salamat nga. Wala kay tayo gitawag og prosperity preachers. Kay kining prosperity preachers, they are focusing on motivation, how to have the money, how that is a motivation of blessing, then physical blessings. Pero sa tuwa, wala kay tana, because we are in the truth, the word of God, no? So ang pulong sa Ginoo atong i-concentrate salvation ang ato ang hunahunay son. Bisa si Apostle Pablo sa 1 Corinthians 1:15 atong paminawon ang pulong sa Ginoo. 1 Corinto 1. Ang pinaka motibo ni Apostle Pablo sa iyang kinabuhi is 15 to 18. 1 Corinto 15. 1 Corinto chapter 1, 15 to 18. Aron wala bisan kinsa nga mag-ingon nga gibautismohan kamo sa akong ngalan. O gibautismohan ko sab ang panimalay ni Estefanas. Apan ako wala mahibalo kung nakabautismo ba ako o uban. Kaya ako wala pagsuguan ni Kristo sa pagbautismo, kung dili sa pagwali sa maayong balita, dili sa maalamon nga mga pulong, aron dili mawalay pulos ang krus ni Kristo. Kaya ang pulong sa krus alang kanila nga nagakawala, binuang. Apan alang kanato nga mga ginaluwas mao ang gahom sa Dios. Amen. No? So, ang motibo ni Apostle Paul diha sa iyahang pagka-apostolis is to preach the gospel. Matod pa niya, kay wa ko sugo agad sa pagbautismo ko, dili gisugo ko diha sa mantala sa maayong balita. Ang maayong balita mao ang kamatayon ni Kristo, o gani iyan ang ipadlapad kaayo ang mahitungod sa cross. Kay alang sa mga wala pay nangaluwas, matod pa nila nga kakawangan tong balita sa cross. Amen. Apan para kanato mao na ang gahom sa Dios. So si Apostle Paul was not preaching for money matters, but he is preaching, his motive is to preach the gospel, is to preach the good news of Jesus Christ. So, dapat ingunan na punta, we should always preach the truth. We should always preach salvation. Kung saan nga ang tao, mitras buhi pa, makadawat na diha sa kaluwasan ng gi-offer sa Ginoo. O ikaduha sa katapusan, unsa po ang iyahang gawa sa motibo, unsa pa gyud ang adaptability. Saning adaptability, no? Nga kada bang maka-adjustment nimo sa usag sa mga tao. Okay? So sa 1 Corinthians 9:19 to 23, dili gyapon ta makakatuon sa mga Apostle Paul nga mahitungod ni anang iyahang adaptability. Kana bang unsa iyang pakikitungo sa mga tao? Sige daw. Kay bisan ako gawas gikan sa tanang tao, ako sa akong kaugalingon nagpaulipon sa tanan aron makabi ko ang labi pang daghan. Okay, diya sa ta. Ang iyang isa sa iyang adaptability is flexible siya, nagpakaulipon siya sa tanan. Another, sige, atong padayon. O sa mga Hudyo, nahimong ingon sa Hudyo ako. Okay? Ang Hudyo iso, lahi ang kultura sa mga hintil. Ang mga Hudyo is very hard people to adapt.
pero matod ba niya gi-adapt niya na iyahang gi-cut-on kung unsa ng mga Hudyo. Sige, padayon. Aron makabig ko ang mga Hudyo sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan, ingon sa anaa sa ilalom sa kasuguan. Dili kay ako gayud anaa sa ilalom sa kasuguan, aron makabig ko ang mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Paul was very flexible, no? Buti pasabot kung unsay ang iyahang mura siya chameleon ba, nga umupilit siya sa green siya. Umupilit siya sa brown, mahimo po siya brown. Kanang gitawag nila, unsa kay na? Camouflage. Okay, camouflage siya. Nga diin, kung unsa tong iyang ikahalubilo nga tao, ingon ana po siya. So dapat ang pastor, kung ang iyang ikahalubilo, mga batanon, feel young. Amen? Dapat, mura po young. You know their kuan, unsa ilang need. Mo na siya dapat sa usa ka attractive pastor. Nganong daghan kayong ganahan ng pastura, it is because kana nga klase nga pastor kabalo mo adapt sa sitwasyon ug sa kultura sa iyahang giipunan. Nasa gitawag camouflage attitude. Kaning camouflage attitude sama kang Apostol Pablo kung unsay kolor atong iyahang tuan, pero ang iyang pinakamotibo igsoon is in order to save them. Amen? Aron maluwas po ang ilang kalag. Kung munay nag-question ako ni nani nga, siya, unya panalitan umiadto siya sa club. Mura po siya taga-club. Pwede siya mura siya taga-club, pero ang iyang purpose mo to'y makababag sa pagbuhat og dautan, kaya ang iyang purpose aron maluwas ang ilang kalag. Amen? So it so happened when I was there in Pampanga, nisulod ko og usa ka club, prayer walking, kami duha ni Pastor Noel. Then entertain sa Canadian nga manager. Pag-abot ng namin kaila dito nga dancer. So, pag-abot na dito, ingon din siya nga, what do you want? A girl or a drink? Ladies drink. A drink. A drink or a beer or a lady. So, muto mga ison nga, ingon ko sa ila, okay, kuha namin, gusto namin Sprite. Isya, anong Sprite man? Matunda niya. Ingon po nga, because we are ministers of the Church of God Seventh Day. Huh? You are a priest? Ano siya? You are a priest? Yeah. Oh, I mean, yes, we are a priest. Then why did you come here? Ganong naaman mo diri nga, finally, this is a house of sinners. Matod pa niya. Ingon po dahil ko sa iya. Ang saan man namang pagdani ang ilang mga kalapong di niyo sulod. Nga namin kaila diya. Ang saan man namang kayo, gusto man to sila magpa-Bible study after sa ilang sayo-sayo ito. So siya, ayun ko sa ila, ang saan man ako pagdani ang ilang kalag, ngadto sa how can we bring them to Christ if we are not here? So siya, you are different from any other priests and pastors. So muna may isyon, kabalutan mo adapt. No? Kaya ginalan, i-adapt. Kung mabisita ka local church, unya, let us say, mga pobre sila, dapat mo aktod taas. Pobre ka, ito. Pariya sa ila. Mukhaong sila kamuti, kao itong tagamuti. Kung mukhaong sila dito, mga kanang sinaksakan ng kanon lutya, kao po, yung mura kasi, wala yung hitabo, wala yung arte-arte, doon. Nga naman, para mahimo kang attractive sa mga tao. Ang pinaka-main purpose, para madani ko ang ilang kalan. Amen? Kung mag-adtupod ka dito nga ning bisita ka o attorney po, class po sila, o magtinidor po kang kutsara mo kaon. No? Dili po nga magkinamot kung ka dito nga ang imuhang kasosyal, kuhanin mo dito, kaatbang mo dito, mga social man. So, you should also act like a social. Parihara kanila, socialize kung kayo John gamay. No? Pero ang pinakamotibo is to save their lives. No? Para nga ma-preach nimo ang gospel. So, si Apostle Paul, he is very flexible. Camouflage siya igsoon ug maka-adapt siya sa all types of people. Amen? Mabita nang usay, makikistorya kag women, be a women. Mura kung kag women, sa problema nila, na istorya. Para po nga mga women, ganahan sa mo. Okay? So, muna mga igsoon nga, an attractive pastor kinahanglan naa siya gitawag adaptability attitude nga camouflage. Kay para sa ingon niya na
daghan ganahan ng mga tao. Dili kay mingon din ka nga, pastor man ko, mag-hire man muna ako, dapat i-hotel gid ko ninyo. I-hotel gid ko ninyo. So, dili pwede na demanding kay John. Know their culture. Kung unsa ilang culture, kung sok-sok ka dito sa ilalim sa buhan, dito ka patulugon, it's okay. As long na nakahalubilo ka sa imong mga igsoon. Muna yung pinaka-importante igsoon. O ang katapusan mga igsoon ko sa Ginoo, in order to be an attractive pastor, para daghang ganahan nimo igsoon nga pastor, at daghang ganahan nimo nga mga tao as a pastor, Hebrews 13 verse 17. Hebrehanon 13 versikulo 17. Unsa man ang atong responsibility as a pastor? What is our responsibility as a pastor? No? Okay? So, Hebrews 13 verse 17. 17. Managtigom kamo sa mga nagamando kaninyo, o magpailalom kamo kanila, kay sila nagatukaw tungod sa inyong mga kalag. Ingon nga sila ang maghatag husay, aron sila magabuhat niini uban ng kalipay, o dili uban ang pag-ugulo, kay kini dili mapuslanon kaninyo. Okay. Hebrews 13 verse 17. Nga, ang responsibility sa usa ka attractive pastor, he is responsible to God for the soul of his flock. Okay? So, muna nga 13 verse 17, ato ko nung basa ko balik. Hebrews 13 verse 17. Managtuman kamo sa mga nagamando kaninyo. Okay? O magpailalom kamo kanila kay sila nagatukaw tungod sa inyong mga kalag. Okay? Ang usa ka maayo nga leader, usa ka maayo nga magmamando is responsible siya. Kaning gitawag direksyon nagatukaw diha para sa ilang mga kalag. Okay? Dili kay dipili lang nato tong murag ganahan nato atong tukawan. Unsa may nagatukaw? It means to say, day and night, kanunay ang pastor nagahuna-huna kaninyo. Muna kita na loaded ang pastor igsoon, shock absorber na sila. No? Kung sa'y problema sa member, at kung na dito sa pastor tayo. Batid pa diri, kay nagtungod sa inyong mga kalag, ingon nga sila ang maghatag og husay aron sila magabuhat niini uban ang kalipay ug dili uban ang pagagulo kay kini dili mapuslanon kaninyo. A pastor, ang responsibility sa usa ka pastor is responsible to God for the souls of his flock. Mobita ni nga ang pastor ison mag-uol ug naay mag-away nga member. Ang pastor mag-uol kung naay magtiayon nga member nga nagsigig inawayay. Okay? Mag-uol ang usa ka pastor kung ang usa ka member sa church is naghubog-hubog, nagbisyo. Mag-uol din ang pastor ana. No? So, dapat natin concern na nagson as a pastor. So, muna nga, kaning klase nga pastor nga kusog kaayo ang iyang concern sa iyang member, mao ko na nga mga member giingnan nga magpailalom kamo sa inyong mga pangulo. Pero kung imo pong pangulo wala concern nimo, hindi ka magpailalom na, dili na nimo siya shepherd. Amen? Kaya di siya, managtuman kamo sa mga nagamando kaninyo o magpailalom kamo kanila. Kinsa man sila? Nga ngayon tumano ni John. Kanabang posisyon lang? Nagtungod kaya iyang posisyon, ingon na. John, nagtudlo dire. Kaning klasihan na magpailalom tanin siya, kay sila nagatukaw tungod sa inyong mga kalag. Katong mga tao, katong mga leader nga nag-concern sa ilang member, it's not only about concern about money or remittance or something. Dapat igsoon, no? Magpailalom ta nila ana. Okay? Kanang mga katong kinsa tong mga pastor nga concern sa mga kalag, sa mga tao, sa mga member, katong mga pastor nga nagahatag og mga kanang pagkahingawa, sa Bisaya, pagkahingawa. Kundili katong nagatukaw, nag-aapil kanunay kaninyo, kanang pastor nga dali matawagan, pastor,
pastor, na ako'y problema. O, may nga papasyon sa nga. Pastor, nag-away ni siya akong bana. O, muna'y gwapo pa ilaluman na to. No, magpasakot ka na ang klase pastor, kay ka na nga pastor, makatabang kayo in times of spiritual needs. Amen? Pero katong mga pastor nga murag ang concern nila kanang mong halad ng ikapulo, pagkaman bahala mo diyan gaway mo, bahala mo diyan unsa. Dili na maayo pasakupan kay di nakapasar diri sa 17. Kay ang tinuod nga pastor nga angayan nato pasakupan son, kanig yung nag-ingon dinhi nga naghatag sila concern. Matud pa dinhi kay sila nagtukaw tungod sa inyong mga kalag. Ingon nga sila ang naghatag og usay. No? Kaya ang pastor magpangitaan sa Ginoo. Pangitaan sa Ginoo ngano man ning nawala ang kalaga. Yun sa muni mo na. No? So, unya og ikaw kung yung pastor, ikaw hinungdan nga nawala na, ikaw may manubag ana sa Ginoo. Okay? Daingon diri 17, tungod sa inyong mga kalag, ingon nga sila ang maghatag og husay aron sila magbuhat niini uban ang talipay ug dili uban ang pag-agulo kay kini dili mapuslanon kaayo. Most of the time ang pastor, ang imong pastor igsoon nag-antos na sa panahon nga ang church magkagulian, sa panahon nga ang mga members mag-away, sa panahon nga ang mga magtiayon nga naa diha sulod nga membro niya nag-inawayay igsoon, nagnilibakay ang mga church, mag-agulo ang pastor ana igsoon. Muna nga, help your pastor. Tabangi pod igsoon ang imong pastor para ma-maintain pod niya ning attractiveness, no? So, tanawa po ang imong pastor, concern ba nimo? Kaya kung concern siya nimo igsoon, himangno siya nimo, dali nimo siya tawagan, dali nimo siya istoryahon, magpatabang kaniya, paampo kaniya, naa siya dayon anytime. Igsoon ko di sa Ginoo, mo na ang ayan pasakupan. Ngano man kay tinuod na nga pangulo. Kay daghan kayong nagpakapangulo karon because of money. Tungod lang sa kwarta. Pero igsoon ang tinuod ang ilang kasing-kasing di na sa concern nimo. Amen. Di na siguro there are many leaders nga dili concern kung unsa nahitabo sa ilang local church, sa mga local church. Pero igsoon ko di sa Ginoo, as a pastor, kita nga mga pastor, ang atong responsibility is we are responsible to God for the souls of His church. Okay? So, katapusan, ikaduha sa katapusan, 1 Corinthians 9:27, si Apostol Pablo, nganong gihimo niya tungod kay nahadlok usab siya nga inigbalik sa Ginoo basin moingon ang Ginoo pahawa diha kay wa ko kailan nimo imo magipasagdan imong mga plot. Okay, 1 Corinthians 9:27. Apan gibuntog ko ang akong lawas, o gibutang ko kini sa pagkaulipon. Kay tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kaugalingon. There are many temptations of a pastor. Always remember that. Daghan kay mga temptasyon sa pastor nga gani murag mo surrender na siya labi kay gahit kay ulo ang mga mga member o kaha ang iyang kapwa pastor biklon siya kanunay nana. So muna mga igsoon nga ang pastor usay hinamnuman itong ingon ni Pastor Dixon nga bao, magpastor ka bao, lingong ka bao. Kanuman, being a pastor is a highest calling. No, wala gay o dili gid tagitawag sa Ginoo para mapastor. Lisod kay gawas lang sa mga tao nga nag-interest gyud nga mapastor sila. Igsoon gid sa Ginoo, always remember nga ang pastor may unang manubag para sa iyahang mga members. So, hinaot nga mga members usab ato kung tan-awon kung unsa gibugaton sa atong pastor. Basin ang pastor wala nagilutong bugas. Tagaan po na to, no? Basin ang pastor igsoon wala nay kuana kanang naglisod na pud diri kaayo. So, dapat ato pud sila suportahan. So, ngano man tungod kay ang pastor, the responsibility of being a pastor in order to be attractive is ipakita niya nga responsible siya sa Dios, responsable siya sa Dios o sa mga kalag na gitugyan sa Dios ngadto kaniya. Okay? So, inaot sa katapusan mga John, makahimo bagong taning tanan kaning gitawag ang personal life sa pastor, private ministry sa pastor, okay, public ministry sa pastor o kaning mga motibo at ang diskutan kaganina.
adaptability sa pastor. Lisod kayo na himuon tanan ning John sa pastor. Kung dili mga John, labi na ang responsibility, no? Ang responsibility of a pastor. So, muna nga makahimo ta ana tanan ni John, dili nato na mahimo sa atong kaugalingon. We can do it. We cannot do it by our own. Dili nato nga himuon ni John nga ato-ato lang na. Kung dili mangayo tagtabang sa Ginoo. Ingon si Apostle Pablo, I can do all things through Christ, which is strengthen me. Luke 9:62. Atong paminaw ni Sean. Lucas 9:62. Katapusan ng versikulo ni John. Apan si Jesus mingon kaniya, walay tawo nga sa magabukod sa iyang kamot sa daro o sa magalingi tapos sa gingharian sa Dios. No, it means to say, not turning back. Kaya naman ta diha, gidesign naman to sa Ginoo, gitawag naman to sa Ginoo as a pastor, muna gingon, not turning back. Kaya matod ba ni Jesus Christ, kung usa ka tawo maghimo og daro, walay maka-straight sa iyang tudling, walay maka-straight sa iyang pagdaro igsoon kung magsige siya lingi-lingi. It means to say nga in order to be an attractive pastor, dapat focus on Jesus Christ. Muna gingon sa Hebrew 12, versikulo 2, nga looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, tutok lang ta kang Kristo mga igsoon. Kaya pinaagi kang Ginoong Jesus, kaya pinaagi ni Ana, kung matutok ta ni Ginoong Jesus, kalayo ra ni atong magipangantos karon, ikumpara sa iyang pagantos. Muna mga igsoon ko din sa Ginoo, I address this message to all the pastors. Anyway, congratulations being called by God. That is the highest calling. O nining kabuntagon mga igsoon, dili nato mahimo ang tanan nga sa kaugalingon lang para mahimo tag naay appeal sa tagagawas, especially to all the sinners, para mapansin ta nila or para makaingon sila, wow, kung dili igsoon, nagkinahanglan tagtabang sa Ginoo. Philippians 4:13 na siya, I can do all things through Christ which strengthens me, which gives me strength. Makahimo ta sa tanan, matod ni Apostol Pablo, pinaagi kang Kristo nga maghatag kanato og puso. Amen. So, ingon si Jesus Christ, no turning back. Kaya na naman ta diha, kinahanglan we should finish the course. Muna nga, kinahanglan ato ning wala na pag-atras, gumikan kay tawag ta sa ministry, tawag ta sa being a pastor, then that is the highest calling. So kinahanglan not turning back. Mayroon tayong lingi-lingi so kung sa pa focus on the Jesus Christ and you will become an attractive pastor to everybody, to the people around you, to your church, to your congregation, and of course to your neighbors, to your community. Mahimo kang attractive igsoon and you will be well known in the name of the Lord also. Usa nining kabuntagon, atong pasalamatan ang pulong sa Ginoo. Salamat sa inyong pagpakiguban igsoon o ginaot nga nining kabuntagon na usab tayo nakatunan mga leaders, especially to the leaders and even to the members who are listening now. Kaya basin one day mo ang kundo sa Ginoo, pastor o sa ka-leader. Let us pray and let us bow our heads. Our dear loving Father in heaven, thank you so much, Lord God, for this wonderful morning. Imong gihatag, imong mensahe sa matag isa sa mga pastors karon, Lord God. We cannot do it in our own, Dili na mo na mahimo, ang tanan. Inaagi lamang sa among kinaugalingon nga pagsabot, We need your understanding, O God. We need your wisdom para sa mahimo namo na, Salamat sa mga guidance, ug bisan pa sa pagpasabot namo how to become an attractive pastor. Father God, din kabuntagon, i-bless ang tanan nga mga leaders, magsugod sa presidente, sa mga BOT, ngadto sa mga district leaders, sa mga local pastors, evangelists, ug bisan pa sa mga elders, and down. Ginoong Dios, ikaw hatag Ginoong Dios og more knowledge and wisdom, patience, ug labaw sa tanan common sense, sa pagbuhat ni ining mga buluhaton
nga imong gi-assign kanamo, Lord God. Thank you so much, Lord God. I-bless usab ang tanan nga mga naminaw karon. Ikaw Ginoong Dios bubo niini nga mga panalangin kanamong tanan. Ang imong ngalan himayaon sa walay katapusan, in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Mga igsoon ko din sa Ginoo, hining kabuntagon na human na usab nato ang ato ang episode karon, labi na sa ato ang mga leadership nga mga subject, the pastor's attractiveness or how to become an attractive pastor. No, so tinaot nga ang Dios kanunay magauban ka nato o uban sa atong mga sponsors o atong mga partner sa Morning Talk karon aton na pud nga gidaig ang Ginoo nga siya naghatag ka nato higayon karon ng isang o advance happy Sabbath for tomorrow and happy preparation day for today. O uban usab sa mga kaubanan diri ang atong tigbasa karon nga inyong nadungog walay lain kundi Sister Sawin de Garande o nako na sa YouTube pwede po ninyo tanawon ang iyang Cyrax covers side covers o makita ninyo dito ang iyang mga composition sa mga songs o bisan pa iyang mga compilations of songs. Ingon usab diya ang ato ang control karon nga walay lain kundi ang atong brother Christian Sharon ni Villarande. So pasalamat ko, I am so blessed with these two children nga nagamit usab diya sa Ginoo karong kabuntagon. O uban sa atong mga estudyante sa SBI o ni Pastor Ariel Cabardo nga tuwa karon nag-suri-suri dito sa District 1. Kutsyon ko na si Ginoo kini si Pastor John Villarante saying once again, goodbye for now. O gibili na to ang ato ang linya nga nagaingon ang tao nga maalamon kung mukha magmitson manok, ang buko ilabay ug ang unod kaunon. So God be the glory. God bless us all.